umuulan na naman as of the moment. Habang kinakausap namin si RD Rason at si Aling Nectarina. Pero hindi ibig sabihin nito na titigil na tayo dito po sa ating pagsubaybay sa lahat ng mga problema man o mga solusyon ng ating mga kababayan dito po sa Katiil, sa Davao Oriental. At siyempre, pinapangako naman po namin na hindi lamang po... Ay, akala mo, may nagpayong sa akin, oh. May nagpayong, oh. Ate, anong name mo, te? Ainel po. Ano po? Ainel. Angel Yang po. Niang. Oh, yan, oh. Bukod dito sa pagpapayong mo sa akin, ano pa po ang may tutulong mo sa bayan? Makatulong po kasi umuulan kasi eh. Yan naman pa. Oh, nakita ko nababasa ka ng ulan Nako, kasi. salamat po. Ayan eh. Ayan, isa. Kita nyo naman sa kabila nung ating mga nako, salamat po, Nay, ha. Salamat po. Okay na po. Ayan na. Hindi na masyado umuulan. Sa kabila po ng trahedya na naranasan ng ating mga kababayan, hindi po nawawala ang pagiging mapagmahal sa kapwa ng ating mga kababayan. Sabihin na natin, dadalawang piraso ng tuyo na lamang ang nasa ating palad, ibibigay pa natin yung isa. Ganito rin po yung ginawa ng ating si Aling Angel. Iisang payong, isinere niya pa sa akin habang umuulan. Pero hindi po ibig sabihin nito, titigil na tayo sa pag-antabay sa bukod sa pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Ang pinaka-importante, ang pagtugon sa ating mga kababayan. Ang importante ang pagtugon sa ating mga kababayan, lalo na dun sa kanilang mga naisin at hangarin para lalong maging patuloy ang pagbangon at maging patuloy ang pag-unlad ng bayan ng Katiil at mga bayan na naunang nasalanta ng Bagyong Pablo o ng LPA man o ng mga nakaraang bagyo katulad ng Agaton, at siyempre matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sabi ko naman po sa inyo kanina pa, ang mismo ang Pangulong Aquino mismo ang mag-a-assure niyan sa harap ng ating mga kababayan. Hindi kailangan ng isang George Bandola, hindi kailangan ng isang Jun Hoson, kundi mismo ang Pangulo ang talagang magkakalob niyan sa ating mga kababayan. Katulad nga po na inyong nakikita sa inyong screen, ang chopper, ang helicopter kung saan lulan ang Pangulo ay malapit na rin po within the vicinity of Katiil na dito po sa Davao Oriental. At para po sa ating mga kababayan na nandito, simula pa kaninang umaga, nandito na sila, uminit, umulan. Hanggang ngayon, nandito pa at napakarami pa rin mga kababayan natin nag-aantabay sa magiging programa, magiging daloy ng pulong bayan ngayong araw sa harap na rin po ng Pangulong Benigno S. Aquino III. And of course, yung ating pong mga local government units, officials na nandito ngayon, nag-aantabay, led of course by the good Mayor Camilo Nunez and of course the 1st District Congressman and of course the Governor Marañon ay nandito na rin po sa vicinity ng Katiil Plaza. At yaman na nila, sinasabi ko yan, nasa harap mismo yan ni Jun Roson. Jun! Yun. Maraming salamat. Alam niyo ba kung sino na yung bumaba galing sa helicopter na yon? Okay, syempre, napaka-espesyal na bisita. Pero bago yon, tignan nga natin ulit kung kaya pa at na-memorize natin yung kanina, yung Davao O. Kaya pa ba yon? O, nagugutom na yata eh. Sige, tignan natin kung paano sumigaw ang nagugutom. Davao Oriental, Davao O! Isa pa. Practice lang yan, practice. Davao O, go, go, go. Okay. Ready? 1, 2, 3. Yun. Nag-breakfast talaga ang mga kapatid natin sa Davao Oriental. Siyempre, paano natin ngayon ipaparamdam sa Pangulo ang kanyang espesyal na pagdating ngayong umaga? Ayun, si Ma'am Presyo. Ready? O, ready? 1, 2, 3. Ayun, very good. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Tayo po ang people power. Tayo po ang EDSA. Tayo po ang Davaoenyo. Wala pong ibang tutulong sa ating mga sarili, kundi tayo rin. Kaya po dapat ay magkapit-bisig tungo sa
ang nangyari po dito sa Davao Oriental ay napaka-pambihira. Dinanas natin ang malakas na bagyong Pablo. Tama po? Hindi pa man tayo nakakabangon, sinubukan naman tayong punching bagin, suntukin ni Agaton. Habang pinapanood ko po yung bagyo na yan, sabi ng mga taong nakausap ko, parang sumunod daw sa traffic rules ng Davao City. Nag-stop over. Okay? Habang tumatagal siya, lumalakas ng lumalakas ang ulan, dumami ng dumami yung insidente ng landslide at pagbaha. Siyempre, pagbaha, tatagal yung pagtugon dahil ang hirap makapasok ng mga sasakyan. Yung clearing at yung pag-alis ng mga debris, mahirap na gawain yan. Kaya pagsaludo po sa mga pinuno natin at lokal na opisyal ng DPWH. Nandito sila, mga sir. Very good. Okay? Alam niyo po ba yung very good clap? Very good, very good. Ganun. Better lives. For better lives. Pag sinabi po nating very good clap. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Kaya yun? O, sige nga, subukan natin. O, isang ang very good clap, Davao Oriental. Pwede naman pong, very good, very good. Okay. Very good talaga. Marami pong salamat. Ngayong umaga ay hindi magiging espesyal bukod sa ating mga bisita, kundi dahil sa inyo. Alam ko po, bawat oras, bawat minuto, bawat patak ng ulan na tumatama sa ating ngayong umaga, mahintay lang natin ang ating mahal na Pangulo, ay isang malaking bagay dahil nagiging ganap sa mga pagkakataong ito ang ating pagka-Pilipino. Ako every time naririnig ko, alam niyo yung kantang Magkaisa? Sino-sino pa ba yung mga, mahahalata yung edad eh. Sino-sino pa ba yung nakakaalala ng kanta na yon? Yun. Pwede ba natin kantahin? Kaya ba? 1, 2, 3. Habang umuulan. Ayan na, nagkakaisa na sa payong. Blessing! Kapatid, palakpakan natin. Ulan lang yan. Davaoenyo tayo. Ayan, taga Davao na din ako ha. Marami pong salamat talaga sa pagkupkup sa amin. Ramdam na ramdam namin kung paano magmahal ang mga taga Davao Oriental. We've been to different provinces pero iba pong magmahal yung mga nandito. Ibang mag-asikaso. Normally, kapag may mga coordination, kailangan pa naming i-follow up. Dito, hindi. Pagdating namin doon sa tutulugan namin, binaabot na yung susi. Naka-ready na. Hindi na namin nagtanong, may additional bed po ba dyan? Naka-ready na yun. Bilang na nila. Hindi nga po kami nagtanong dito kung saan kami kakain. Pagpunta po namin dito, ang problema namin, saan kami pagkatapos ng isang kaing busog na busog. Tsaka po, hindi dito naghahanda ng isang lechon lang. 4. Kami po yung sumuko. Kaya po, kitang-kita namin, ano pa man yung dumating sa Davao Oriental, buhay na buhay sa atin yung pagkakaisa. Yun yung diwa ng EDSA. Pagkaisahan po natin na magpasulpot ng mga bagong leader, mga batang leader na magtutuloy ng ginagawa ng mga leaders natin ngayon. Humana po tayo ng leaders na handa sa pagharap ng mga natural calamities. Yun po yung hinahanap nating leader ngayon. Kaya po yung mga leader nyo na meron dito ngayon sa Davao Oriental, napakapalad nyo po. 1 taon lamang at 2 buwan, ang laki na ng naging progreso, ang laki na ng naging pag-unlad. Hindi po iyon magagawa kung hindi tayo nagkakaisa. Dahil po dyan, isang masigabong palakpakan sa ating lahat. Kayo po ang tunay na bayani. Huwag po nating hanapin ang mga bayani sa mga monumento. Yung mga bayani po, huwag nating hanapin sa mga libro. Kayo po ang buhay na bayani. Ayan, may mga naririnig na ako. Sino kaya yung dumarating? Sino kaya yung malapit na nating makaharap? Sino kaya yung natin?
Sino yung ating igigreet at iwe-welcome na mahal natin siya? Yun. Kaya ba natin yan ng mas mahaba-haba? Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III at mga kasama. Maaari na po tayo po. Maraming pong salamat. Bilang pagsisimula ng ating pulong bayan na bahagi ng ating ika-28 taong anibersaryo ng EDSA, mapapakinggan po natin ang pagbabayanihan ng mga taga Davao Oriental, kung kaya't sa kabila ng mga sunod-sunod na kalamidad, ay mabilis na nakakabangon at kapit-bisig na nag-people power upang maibalik at muling gawing sagana ang pamumuhay sa lalawigan. Mga kababayan, atin pong inaanyayahan sa harapan ang punong lalawigan ng Davao Oriental, kagalang-galang Corazon T. Nunez Malanyaon.